John Vic Remulla, tatakbong presidente sa 2028. Palakpakan po muna natin. Clap, 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 clap. Hindi natin alam kung joke time na o ano eh. Ha? Joke time na ba? Hindi mo na maintindihan kung nagpapatawa to si John Vic o hindi. Ano na ba ang mga achievement mo bilang DILG Secretary, Sec John Vic, para i-consider mo yung sarili mo na pwede ng pang-presidente? Wag na tayong mangantyaw sa kanya. I-quote na lang po natin si Antonio Trillanes. Alam niyo po, napakarami po na anong tawag dito? Yung ano na nga tawag natin doon sa mga wanted sa batas? Pugante, 'di ba? Napakarami pong pugante ngayon panahon na 'to. Nariyan po si Saldico, no? Na may warrant of arrest na. Nariyan po si Pantag at iba pa. Leonardo, no? Pati si Bato hinahunting mo. Tapos ano sabi ni Trillanes? Ikaw ang may pangunahing tungkulin diyan sa paghanap diyan sa mga taong nawawala. Lalo na kay Saldico, 'di ba? Consider siya na talagang nagkakaisa tayo, maka Marcos man, maka Duterte ka man. Alam mo na si Saldico ang isa sa tatlong pangunahin na mastermind ng flood control project. Alam na natin lahat 'yan. So, tapos si Martin, bahala na kayo manghula dun sa isa pa. Ibig sabihin, lahat tayo naniniwala si Saldico na dapat managot sa batas. Pero kung siya po ay, kaya po natutuwa tayo, kahit alam po natin na si Saldico po ay may ginawang pagnanakaw dyan sa flood control project, natutuwa tayo kasi at the same time, binulgar niya yung kanyang mga kasabwat. Ito nga po si Martin Romualdez at ang ating mahal na Pangulo, sinabi niya rin po na meron din pong insertion dito po sa BICAM Committee. Ano po ang punto natin, no? Ang dami pong pwedeng habulin pero alam nyo, may mga sumikat tayo, sumisikat po yung mga kapulisan nung araw. Yan sila Lacson. Nung PNP chief yan. Marami sumikat na pulis eh. Alam nyo kung paano sila sumikat? Pinaparada nila yung mga nahuhuli nila mga kriminal. Kidnap for ransom na mga kriminal. Di ba? Uso dati yan. Pinaparada nila tapos may press con. Pag may mga nahuhuli. Kaya yung mga sikat yung mga pulis eh. Sila Alfredo Lim. Di ba? Mga pinaparada nila yung mga nahuhuli nila. Doon po sila sumikat. Nagpapapress con. Uso po nun yung mga alagad ng batas, nagpapapress con pag may nahuhuling mga kriminal. Sa panahon po ng mga Remulla, nagpapapress con kahit walang nahuhuli. Nagpapapress con kahit walang balak hulihin. Halimbawa po, ng papress con nila, nagpapress con ng tungkol dito sa nanuhol. Sinusuhulan kami ng 1 bilyon. Asan yung nanunuhol? Hindi po namin sasabihin kung sino. Kasi baka i-deny. Daig pa kayo ng bata eh. Si Libiste, una nakilala si Libiste dahil sinusuhulan siya. Anong ginawa ni Libiste? May nanunuhol sa kanya. In-entrapment niya. Entrapment operation. Sinusuhulan siya. Pinakulong niya yung nanunuhol. John Vic, nag-announce na may nanunuhol. Sino po nanunuhol sa inyo?
Hindi namin sasabihin, baka i-deny eh. Mapagkamalan pa kaming fake news. Ang panunuhol po, Mr. Secretary, ay illegal. Pag sinuhulan ka, dapat ang una mong inisip, paano mo mahuhuli yung nanuhol sa'yo? Kaibigan niya raw eh. True kaibigan lang. O di kasabwat yung kaibigan mo. Porkit kaibigan, hindi na. Oh. Dalawa yan, di ba? Kahit na yung mga lapses mo, pinipreskon mo. Kaya ano reaksyon ng tao? Bakit hindi mo pinahuli? Meski kapatid mo. Si Boying, sabi, hindi nila ako pwedeng ako yung kausapin nila dahil papahuli ko sila. Yun na nararapat. Tapos papapreskon siya tungkol kay saldi ko. Palagay namin, nasa gated community yan ng Portugal. Nasa gated community daw ng Portugal. Hindi po ba kayo nahihiya? Na pinipress ko nyo na hindi nyo mahuli-huli si saldi ko? Ngayon lang po ako nakakita na ipinagmalaki pa yung kapalpakan nila. Di po ba kapalpakan yan? Hanggat hindi nyo nahuli, di ba kapalpakan po ang tawag dyan? Dapat ang press con kung napahuli nyo na. Nakahilera na dyan. Meron ng bracelet. At iharap nyo na nakakulay orange. At sasabihin nyo, eto na po, tagumpay po ang 6 na buwan na pagsubaybay natin dito sa suspect. No? Matagal po nating sinusubaybayan ito at sa wakas, nahulog din sa kamay ng batas. Yung hindi nyo po nahuhuli, hindi po achievement yun. Ano sabi na nga ni Trillanes? Pati si Trillanes, tinabla kayo. Ano sabi na nga ni Trillanes? Bawas-bawasan nyo yung press con nyo, Mr. John Vic Remulla. Bawas-bawasan nyo daw. Kinukot ko lang si Trillanes eh. At manghuli talaga kayo. Yung failure niya para mahuli si saldi ko, pinipress ko niya pa. Hindi po. Sa madaling salita, yung kapalpakan, pinipress ko. Anak ng tinapay naman, no? At ang malupit, nagbabalak pa po siya na tumakbo sa 2028 presidential election. Wala naman pong masama na mangarap, no? Pero dapat man lang kung tatakbo po kayo, yung talagang may achievement po kayo. Yung napakulong nyo si Tatay Digong hanggang ngayon. Yung ICC, pinakulong mo, bahagi ka ng pagpapakulong kay Tatay Digong. Hanggang ngayon, naghagilap yung ICC ng mga testigo. Diba? Pinakulong ninyo. Ikaw, kasama ka sa nagpakulong dun. Tatay Digong, yan na achievement mo. Pero yung mga totoong nakagawa ng kasalanan, aminadong nakagawa ng kasalanan, hindi nyo matugis-tugis. Huwag nyo na pong pagtangkan. Nagtataka nga kami bakit pinipress ko ninyo na hinahunting nyo si Bato eh. Sinusubaybayan nyo si Bato eh. Wala namang warrant of arrest si Bato. Kahit nga po may warrant of arrest si Bato sa ICC, hindi po dapat dahil Pilipino tayo. Tayo lang po ang tanging tao, tanging bansa na nagsusurrender ng citizen niya sa ibang entity na walang kinalaman sa atin. Yun ang masakit eh. Ano po mangyayari? Halimbawa na palaring kayo, pinalad po kayo. Pag may nanuhol po sa inyo, wala lang. Kasi kaibigan ninyo. Alam nyong mali. Pero wala kayong gagawin dahil kaibigan ninyo yung ginawang anong tawag doon? Conduit o ginawang middleman. Ano po yan pag mga kaibigan nyo palang involved?
sa mga krimen. At madalas po, ganyan po sa gobyerno eh. Yung mga kaibigan po, ang malalakas na loob, kaibigan, kamag-anak, ang mga malalakas na loob na magnakaw sa gobyerno kasi malakas eh, kaibigan eh. Paano po yan? Mr. John Vic Remulla, pag naging presidente kayo. Nagtatanong lang naman kami kasi inihayag nyo eh. Ito po, basahin po natin ang kanyang pahayag. Tatakbong presidente sa 2028, hindi isinasara ni Interior Secretary John Vic Remulla ang posibilidad na tumakbo bilang Pangulo sa eleksyon sa 2028. I've been debating it. It's possible. I know what to do for the country. Hindi, no? Alam niya pala gagawin sa bansa. My experience at the DILG has really honed my skill for running this, saad ni Remulla. Nauna nang siniwalat ng kalihim na may nagtangka umanong manuhol ng 1 billion sa kanya at sa kapatid niya si Ombudsman Boying Remulla sa gitna ng flood control probe. Ano nga po ang ginawa nyo? Wala. Bakit? Kasi pwedeng i-deny. Lahat po ng krimen pwedeng i-deny. Kaya wala kayong gagawin pag may gumawa ng krimen. Ay, hindi natin pwedeng yan kasi pwede niyang i-deny. Ipinahiwatig umano ng hindi pinangalanang individual na tutulungan siya sakaling tumakbo sa 2028. Pero mariin daw itong tinanggihan ni Remulla. Tinanggihan mo lang, dapat pinakulong mo kasi nanuhuli.